Fill in the blank tips. 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. So, sa fill in the blank, ito yung instruction na may encounter ninyo kapag sa fill in the blank sentence. So, ang keyword dyan para mas maintindihan is 빈칸에. Na ibig sabihin ay blank. So, number 1. 도시는 사람이 너무 많아 시끄럽습니다. 하지만 시골은 blank 이 or가 좋고 조용합니다. The number 1 choices is 인구. Number 2 is 유명. Number 3 is 동계. Number 4 is 교통. So, ang tips dito natin sa fill in the blank, first is hanapin ninyo yung subject or topic marker. Ayan ang subject marker and topic marker. Ayan. I or ga, that is a subject marker. Nun and un, that is a topic marker o tinatawag din sa iba na particles. Dapat alam niyo yan, yung mga particles na yan, na mga ginagamit sa sentence ng Korean. So ngayon, nakita mo na, yung katabi ng blank dito is a subject marker. So ibig sabihin, yung subject is yung hahanapin sa choices. So, para malaman mo kung ano yung blank dito, is tingnan mo yung subject dun sa unang sentence. So, dalawang sentence kasi yan. Ito yung first sentence. Ito yung first sentence and ito yung second sentence. So, malalaman nyo yan na yan ang sentence kasi may katabing period. Okay, joke lang. Hindi, totoo talaga. Kapag kulang yung period, ganun kadami yung sentence na meron sa isang paragraph. Okay, so balik tayo doon. Nakita mo na yung subject marker natin na yon. So, ang katabi ng subject is saram. So, ibig sabihin, yung saram na to is may kaugnayan sa blank. So, ngayon, alam mo na ang nasa choices is may kaugnayan sa saram or person. Tingnan natin. Number 1 is 인구 is population. Number 2 is 유명 is famous. 동계 is statistics. Number 4, 교통 is transportation. So, anong sagot? That is number 1. 인구, population. Okay? Yan po yung unang tips natin. Paano naman po kapag hindi namin alam yung mga vocabularies nitong mga nas choices? So, i-apply natin yung pangalawang tips. Ito yung plan B. Ito yung pinost ko nakaraan dito sa page. Okay? Ito yung aalamin mo yung syllables. Yan. Nakatabi ng blank. Yan. So, ito yung first syllable, I. Pangalawa is ka. Pangatlo is chok. Yan. Dito sa kabila naman, un. Pangalawang syllable is kol. Pangatlo is she. So, sa first syllable muna tayo, I. Saka un. Alin dyan yung may kaugnayan sa first syllable ng mga choices? Alin dyan yung may relation or may kamuka? So, kayo nang humusga kung asan ba dyan yung may kamukha. Kung yun din ba yung tamang sagot. So, para sa akin, that is yan. Kasi pareha siya ng I, in, I. Yun. And then may silent din siya. And this U is, para sa akin, mas meron siyang similarity dito sa choices number 1. Okay, next tayo. Sa number 2. 지금은 시간이 blank 1시간 후에 오세요. 그대 오시면 자세히 설명해 드릴게요. Okay. Ganun ulit. Hanapin yung subject or topic marker. This is a topic marker and a subject. Sa pangalawang sentence, dalawang sentence ulit siya kasi may period. Yan. Sabi ko sa inyo, kapag may period, yan yung bilang ng sentence sa isang paragraph or sa isang
question. Okay, so ang topic dito is 지금 is now, and then ang subject ay 시간, that is time. So, ibig sabihin, ang hanapin sa choices is may kaugnayan sa oras or sa topic natin at subject natin dito. So, tingnan natin choices. 많으니까 is marami. 없으니까, that is wala. 바쁘니까, that is busy. Number 4 is 지나니까, to pass by. So, kapag ganito, may ito halos pare-parehas. So, suffix po kasi yung nasa dulo. That is unika is suffix po yan. Ayan, suffix po yan. Nang ibig sabihin ay nagre-reason out siya or because, ang ibig sabihin yan, pinaka term sa English, because sa Tagalog, dahil, ayan. And then yung root word niya, man, galing sa basic form na manda, opta, papuda, at chinada. Yan yung basic form niya na dapat alam mo, kasi importante talaga na meron kang mga vocabularies about sa mga action. Okay? And then sa mga suffix din na ginagamit. So, kailangan pag-aralan talaga yan para malaman mo yung tamang sagot dito. Okay? So, ibig sabihin ng manunika is dahil, nika is reason, di ba? Dahil marami. Ano yung sabi dito? Oras, dahil maraming oras. Number 2, that is opta, wala, dahil walang oras. Number 3, papuda, busy, dahil busy ang oras. Number 4, chinada, to pass by or lumipas, dahil lumipas ang oras. Okay. So, kung hindi mo pa na-gets, tingnan mo yung katabi ng block dito, that is 1시간 후에 오세요. So, ang verb natin dito is 오세요. Ibig sabihin is after one, 후에 is after, han is one, 시간 is hour. So, please come after 1 hour. So, dun pa lang, malalaman mo na kung ano yung reason. Dahil maraming oras, dahil wala, dahil busy, or dahil lumipas na. Okay, so ang tamang sagot dyan is number 2. Okay? Dahil walang oras. Okay? So, alam, pabalikin ka ng isang oras kung marami namang oras, di ba? Obvious naman. So, yun. Again, paano ulit kapag hindi mo alam yung meaning ng mga choices? So, try ulit natin yung plan B. Plan B, tingnan ulit yung blank, tingnan yung syllables, yung tatlong syllables na katabi niya. 1, 2, 3. So, first syllable nito is sakahan. Tingnan yung first syllable ng mga choices. Ano sa tingin nyo yung may kahawig sa first syllable na ito? Yung may kamukha o yung may relation. M, wala naman. Strong. P, wala din. 2, yun, may silent. Ayun, meron. So, medyo hawig tong 2. 4, G, wala din. So, number 2 ang tamang sagot. Okay, hanggang doon po muna. See you again sa ating next video tips. Bye-bye!